Hello everyone! So hanap mo ba yung swak sa budget na ulam or merienda? So ito yung ginawa kong chicken tofu nuggets. So para sa ating ingredients, kailangan lang natin dito ng tofu or ng tokwa. Then meron din akong binili dito na chicken breast. Ginamit ko lang aking food processor para ito'y gilingin. So once magiling na natin ang ating chicken breast, isasama lang natin to doon sa ating ding pinino na tofu o ng tokwa. Sumunod naman na ipo-food processor ko yung mga gulay. So naglagay ako dito ng carrot, sibuyas, bawang at saka bumili rin ako ng kinchay. So pwede rin naman na samahan ito ng leeks or ng kahit anong gulay na gusto nyo. So pagsamasamahin lang natin, then mag-add tayo ng iba't ibang seasonings na preferred natin. So dito nagdagdag ako ng paminta, ng asin, harina, itlog, chicken breadings, tapos naglagay din ako dito ng oyster sauce at liquid seasoning. So ipaghalu-haluin lang natin mabuti. So dito gumamit na ako ng plastic gloves para mas madali siyang mahalo. Then pwede kayong mag-adjust doon sa mga ingredients batay doon sa inyong panlasa. So ang ginagawa ko dito, nagpiprito muna ako ng konti para malaman ko kung tama na ba sa akin ang lasa o hindi. So once okay na sa akin ang lasa, tulad na nakikita nyo ngayon sa inyong screen, so meron ako dito mga shapers. So gumawa tayo ng iba't ibang shape. So yan, mag-example muna ako dyan para mas attractive ito sa inyong mga anak. Pero sa bandang dulo ng video na to, i-share ko sa inyo yung pinaka-easiest way para natin i-imbak ang ating ginawang chicken tofu nuggets. So kumuha lang tayo ng ziplock. So maglagay lang tayo ng enough amount ng ating nuggets, and then i-flatten lang natin to. So make sure na wala nang hangin yung ziplock. So ipa-flatten lang natin to. Then lagyan lang natin ng konting parang mga hiwa para pagtigas ng ating nuggets, mas madali na sa atin ang i-break ito. So yan yung example. So napakasarap niya, pasado sa aking mga pamangkin. So ito na yung pinaka frozen na nuggets. So mas madali na yung iprito, mas madali na siyang mahiwa-hiwa kasi meron na siyang parang guide. So mas maganda siyang iprito kapag frozen pa para hindi maging malambot yung ating nuggets. Tapos after nan, pwede na natin itong iserve sa ating family. So dito nga pala sa ginawa ko, nakagawa ko ng anim na ziplock. So pwede na itong i-stack and anytime pwede na itong iluto. Thank you! 2 egg lang kailangan natin para sa yummy leche flan. So kailangan natin dito ng 4 na cheesecake. So durugin lang natin to. Dagdagan natin ng creme densada. Das yan, naglagay ako ng 2 itlog. So nilagyan ko din ito ng vanilla. So habang ako ay gumagawa, nagtunaw na rin ako ng sugar. Then set aside lang natin yan. Separate na pan. So nagtunaw tayo dyan ng 1 kutsara ng gelatin. So kapag ito'y kumulo na, alisin lang muna natin sa apoy. Then isama na natin yung mixture na ginawa natin. Then kapag na-mix well na natin siya, saka natin siya isalang sa mahihinang apoy. Then hanggang sa magtiken ito, nakita nyo naman yung consistency. Then pwede na natin ilagay sa ating molding nalalagyan. Palamigin lang natin. Then after ng ilang hours, so ito na ang napakasarap na leche flan. Easy recipe ng tuna penne pasta. Ito ay para sa mga working na katulad ko na kulang oras para magluto. So kailangan lang natin dito ng onion and garlic. So isusutay lang natin siya sa oil na may konting butter. Then nilagyan ko na ito ng 2 can ng tuna. So after nating magisa ng konti, nag-add ako dyan ng 3 to 4 cups ng water. Then naglagay ako dyan ng paminta and patis at ng konting oyster sauce. Then nung kumukulo na to, nilagay ko na yung ating penne pasta. So sabay-sabay na itong niluluto ko. So nag-add na rin ako dyan ng bell pepper, and then after nun, inilagay ko na rin ng aking basil leaves. So pakukuluin lang natin to, palalambutin lang natin ang ating pasta. Then after nito, pwede na itong i-serve natin. So very easy to. It will take ata mga 30 minutes or 40. Then okay na itong ating niluluto. Then pwede na itong i-serve with parmesan cheese.
nag-crave kami ng sangyup. Kaya this time, gagawa naman ako ng cheese sauce. So, nagtuno lang ako ng butter, then naglagay ako ng isang kutsara ng cornstarch. So, iminix ko lang siya sa melted butter, then naglagay na ako dyan ng milk. So, ang gagawin ko lang dyan ay pakukuluan. Nag-add na rin ako dyan ng cheese powder, tapos salt, pepper to taste, and then naglagay ako ng Eden cheese lang yan kasi naubusan ako ng aking mozzarella. So, kaya lang yan yung ginawa ko. So, tunawin lang natin to sa very low heat para hindi tayo masunugan ng ating cheese. So, pwede tayo mag-add pa ng more evap or ng more milk para mas hindi naman masyadong thickened yung ating cheese sauce. So, ang ginawa lang namin, bumili lang kami ng roasted chicken, tapos meron kaming Romanian lettuce. So, meron kami dyan na soybean paste na nilagyan namin ng toyo and ng sesame oil. Tapos, eto na yung ating cheese dip. So, yan lang, solve na ang aming craving. So, napakasarap niya. Pwede rin, yung natira dyan, ginawa naman namin na dip para sa chips. Thank you!